taong balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan. 2 minuto na po makalipas ng alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po araw ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po, si Bernard Dadis. Good morning sa inyong dalawa, amigo Sherwin Kulubong at Bernard Dadis. Hataw na tayo! Hataw na! Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. National News. Nakakuha na ng permit mula sa Quezon City Local Government ang isang religious group para sa ikalawang araw ng kanilang rally sa may bahagi ng EDSA White Plains. Samantala, tiniyak naman ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng maximum tolerance sa nasabing kilos protesta upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lugar. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Pinayagan na ng Quezon City Local Government ang ikalawang araw ng pagdaraos ng rally ng isang religious group sa may EDSA White Plains ngayong Miyerkules, July 1. Batay sa inaprobahang permit ng LGU, magsisimula ang kilos protesta mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ang kanilang aktibidad ay gaganapin sa White Plains Avenue at Temple Drive at hindi dapat masakop ang mismong People Power Monument. Dapat ring ilagay ang kanilang entablado sa layong 200 metro mula sa Bantayog. Nakalagay din sa permit na mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamarcha mula White Plains Avenue patungo sa iba pang mga lugar upang ipagpatuloy ang rally. Ipinagbabawal din ang anumang protesta na may kaugnayan sa rebelyon, insurrection, sedisyon o pag-uudyok sa mga ito na maaaring maging batayan ng pagpapakalat sa rally at pag-aresto sa mga lalabag. Bawal din ang paninigarilyo at pagbibabe sa lugar ng pagtitipon. Hindi rin pinapayagan ang paggamit ng mga plastik na bote at styrofoam na lalagyan ng pagkain at inumin bilang bahagi ng kampanya sa wastong pamamahala ng basura. Maglalagay rin ng steel barrier sa staging area habang magbibigay ng medical assistance ang Quezon City Rescue and Risk Reduction Management Office at Barangay. Makikipag-ugnayan din ng MMDA para sa paglalagay ng mga portable toilet at pagpapatupad ng traffic management. Samantala, inaasahan namang mahigpit na ipatutupad ng mga otoridad ang lahat ng kondisyon na nakasaad sa permit upang matiyak ang mapayapa, maayos at tigtas na pagdaraos ng ikalawang araw ng rally. We will observe maximum tolerance. As long as walang kaguluhan, sumusunod sila sa mga lituntunin, at nakakadaan ng ating mga motorista sa EDSA ay we will tolerate that, we will observe maximum tolerance. Kahapon nagulat ang lahat sa biglaang rally na isinagawa sa White Plains. Walang na-secure na permit ang grupo habang marami rin ang naabala dahil sa mabigat na trapiko matapos okupahin ng mga relihista ang tapat ng People Power Monument. Nagkaroon pa ng tensyon sa pagitan ng pulis at ilang mga relihista kung saan 4 ang naaresto. Samantala may ilang personalidad din ang sumama sa rally kahapon at nagpahayag ng suporta sa protesta, gaya na lamang nila Senator Alan Peter Cayetano, Congressman Leandro Lebiste, dating Congressman Mike Defensor, Attorney Jimmy Bondoc at Attorney Ferdinand Topacio. Giit ni Defensor kaisa sila sa paglaban sa inhustisya at kinokondina ang anilay patuloy na pagbibigay ng proteksyon sa mga tunay na nagnanakaw ng pondo ng bayan. Tinutuligsa rin nila ang hakbang ng pamahalaan na gawing state witness si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso ng flood control scandal, maging si Undersecretary Roberto Bernardo na kapwa isinasangkot sa kontrobersiya. Paano siya magiging state witness? Siya yung head ng agency na involved sa corruption. Siya yung pinuno. Mismong si Senator Ping Lacson, si Yusek Bernardo nagsabi
na siya mismo nag-ayos ng ibang pondo. Dahil sabi ni Yusek Bernardo, akin yung 51 billion. Kanya yung 30 billion kay Secretary Manny Bonoan. So paano yun? Tapos lahat ng mga flood control scandal galing sa kanyang ahensya. Hindi ko talaga maintindihan paano magiging state witness yung ganong tao. Iginiit din ni Defensor na hindi ang mga nagsasalita laban sa korupsyon ang dapat kasuhan, kundi ang mga tunay na may pananagutan. Dagdag pa niya, hindi rin dapat ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno laban sa mga kritiko ng administrasyon. Ini-weaponize yung mga ahensya ng gobyerno. Ginagamit yung ahensya ng gobyerno para kipitin yung mga nagsasalita. Wala namang ginagawa yung mga tao. Di naman nag-aarmas, di naman nag-rebellion. Ang sinasabi lang ng tao, ikulong ninyo yung mga nagnakaw. Ang sinasabi lang ng tao, alamin natin yung nagkatotohanan kung sino ang punot dulo ng nakawan ng pondo ng ating bayan. Ryan Lacanlale, humakataw sa Balita Ngayon. Nagkaroon ng kasunduan ng mga otoridad at mga rallyista sa EDSA White Plains sa pagpapatuloy ng kanilang kilos protesta ngayong araw. Itong inihayag ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA matapos harangan ng mga rallyista ang bahagi ng EDSA na nagdulot ng mabigat na trapiko kahapon. May hataw na balita si Asher Cadapan Jr. Hindi dapat masakop ng mga rallyista ang EDSA sa pagsasagawa ng kilos protesta. Ito ang kasunduan ng mga otoridad sa mga rallyista sa pagpapatuloy ng kanilang kilos protesta sa People Power Monument ngayong araw. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III, may permit na ang mga ito mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Papayagan sila na magsagawa ng kilos protesta sa lugar mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Ngunit mayroon ring itinalagang lugar para sa kanilang mga aktibidad. Meron namang kasunduan na walang hanggang doon na sa White Plains talaga ang mga tao, kaya wala talagang magpapark sa EDSA at remain open ang EDSA dapat. Kahapon, ipinarada ng mga relihista ang kanilang mga sasakyan sa EDSA White Plains kung saan nasa halos 3 lanes ang hinarangan ng mga ito. Paliwanag ni Yusek Torre, dapat ngayong araw ay wala na ang mga naturang sasakyan sa EDSA. Well, we're going to talk to the organizers and make sure na sumunod ang kanilang mga tauhan, otherwise itutow natin sila. Upang matiyak na makadadaan ang mga sasakyan sa EDSA White Plains, sinabi ng MMDA official na nagkaroon sila ng adjustment sa EDSA busway. Ginawa na natin yung mga linya ng yung ating bus lane. Nilagyan natin ng 3 lanes na open both ways. So nagkaroon tayo ng pag-adjust doon sa bus lane width natin. So instead 1 lane na para sa bus lane, naging 3 na para pati ang mga private vehicles ay makagamit. Payo ng MMDA sa mga motorista. Maaring dumaan dyan, kung pwedeng magawa nila ng paraan na maiwasan ng lugar, ay iwasan na muna nila para hindi na sila maapala at maantala. Magbaon ng maraming pasensya at magdagdag ng oras para sa kanilang biyahe para hindi sila mahuli. Asher Cadapan Jr., humahataw sa Balita Ngayon. Inihayag ng Manila Police District na mananatili pa rin ang mga harang na kanilang inilagay kahapon sa ilang kalsada patungong Mendiola hanggat may nangyayari na malawakang kilos protesta. Si Benedict Samson, humahataw. Humihingi ng pangunawa sa mga motorista ang Manila Police District dahil sa ginawa nilang paglalagay ng barikada sa ilang kalsada patungo ng Mendiola. Kahapon, bukod sa razor wires, naglagay na rin ng container van ng MPD sa Recto Avenue at Legarda Street upang maging harang sakaling may magdaos ng kilos protesta ngayong araw. Sa atin po dito, ginagawa lang ng inyong kapulisan na gawin natin yung part natin, nabantayan natin itong lugar at yung iba pang lugar sa Maynila. Alam po natin na marami po tayong maaabala dito, pero ito po ay parte lamang po ng seguridad ng inyong Philippine National Police. Ayon kay MPD spokesperson Police Major Philip Ines, ginawa nila ang naturang aksyon upang hindi na rin maulit ang gulo na naranasan noong Setyembre ng nakaraang taon. Ito naman, itong sa likod natin ito, napapansin nyo, simula nung may nangyari noong September 21, nilagay na natin ito. At nakita natin very effective kasi wala dito nangyari ng mga physical confrontation na, wala na tayo naitala. Bukod dito, iginit din ng pulisya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasagawa ng rally sa Mendiola.
Dagdag pa ng tagapagsalita ng MPD, mayroon naman anyang mga itinalagang Freedom Park sa Kalakhang, Maynila na maaaring gawing venue para sa rally. Yung sa Liwasan, katulad po ng binanggit ko, ito po'y kasama sa Freedom Park ng lungsod ng Maynila. 4 po ito, Liwasan Bonifacio, Plaza Miranda, Plaza Dilaw at Plaza Moriones. Yes, walang problema tayo doon. Sabi ko nga, yun ay papatunay lamang na mataas ang sabi nga ng pagrespeto natin sa karapatan na mamahayag ng ating mga kababayan na ginagarantihan ito ng ating konstitusyon. Benedict Samson, humahataw sa balita ngayon. Inilagay na sa red alert status ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang puwersa bunsod ng isinasagawang rally ng isang religious group sa may EDSA White Plains na nagsimula pa kahapon. Ayon sa AFP, nangangahulugan ito na nakaalerto ang kanilang buong hanay sakaling kailanganin sa isang operasyon. Muling binigyan din ng sandatahang lakas na handa silang magbigay ng suporta maging ang kanilang mga personnel at assets kung ito ay i-requests. Gayunman, kinakailangan na nila na nakabatay ito sa umiiral na batas at operational procedures ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, naka-full alert status rin simula pa kahapon ang buong hanay ng Philippine National Police dahil sa sorpresang kilos protesta naman ng religious group. Layo nito na mapigilan ang anumang kaguluhan at banta sa seguridad ng publiko. Bukod sa EDSA White Plains, na-monitor rin kahapon sa iba pang mga lugar sa Metro Manila ang pagtitipon-tipon ng mga protester. Kabilang na sa Liwasang Bonifacio sa Maynila, Green Hills sa San Juan at Mandaluyong City. Ito ay sinasabing may kaugnayan sa pahayag ng Ombudsman na kakasuhan ng plunder sa Senator Rodante Marcoleta. Hataw Balita ngayon. 3 individual ang arestado sa gitna ng isinagawang kilos protesta ng isang religious group kahapon sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa PNP, kabilang sa mga inaresto ang isang bus driver na umano'y hinarang ang northbound lane ng EDSA at nakasagasa pa ng isang pulis. 2 pa ang dinakip matapos umanong manakit ng mga pulis na nagbabantay sa lugar. Sinabi rin ng PNP na 3 pulis ang nasugatan sa nangyaring komosyon sa gitna ng rally. Ang isa pong naaresto natin ay driver ng bus kung saan nung siya po ay pinapatigil o wag nang ipagalaw yung bus ay pinaatras abante niya at nasagasaan po niya ang isang pulisuma natin. Hindi man nasagasaan na nabangga, nauntog. At meron po namang 2 pa na naaresto na nanuntok po ng ating kapulisan. Hataw Balita ngayon. Nakahanda ang Department of Justice na kasuhan ang sinumang mahuhuling lalabag sa batas sa gitna ng ginagawang kilos protesta sa Metro Manila. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, nakaalerto ang mga piskal upang agad maisailalim sa inquest proceedings ang mga maaresto. Sinabi rin ni Vida na nakakalat na ang mga tauhan ng iba't ibang law enforcement agencies upang mapanatili ang kayusan at seguridad. Binigyan diin ng kalihim ng mandato ng DOJ na tiyaking na ipatutupad ang batas habang nagbibigay ng tamang impormasyon sa publiko. Hinikayat din ng DOJ ang lahat na sumunod sa batas at panatilihing mapayapa ang anumang pagkilos o pagtitipon. The DOJ will always be handa and ready, 'di ba? We have our mandate, 'di ba? Pag meron nag-violate ng batas, nandiyan ang law enforcement agencies natin, nandiyan ang mga piskal natin para gampanan yung tungkulin natin. Hataw Balita ngayon. Hindi sorpresa para sa Philippine National Police ang nangyaring rally kahapon sa EDSA. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Alan Reyco, may nauna ng impormasyon ang pulisya tungkol sa planong rally bagamat hindi nila agad nalaman na mas maaga itong gaganapin. Itinanggi rin ng PNP ang mga paratang na hindi ito naging handa o nagkulang sa pagresponde sa pagtitipon. We were apprised of the medyo hindi lang yung napakaaga nating nalaman but we were apprised of their plans.
Ayon kay Ko, halos 6,000 pulis ang agad na ipinakalat sa mga pangunahing lugar ng rally upang mapanatili ang kaayusan at seguridad. Binigyan din ng PNP na patuloy nitong iginagalang ang karapatan ng mga mamamayan na magtipon at magprotesta ng mapayapa habang sinisigurado ang kaayusan at kaligtasan ng lahat. Kahit siguro po sinong tumingin ay hindi pwedeng sabihing malamya ang meron ka pong inilabas kagad na kulang-kulang 6,000 kapulisan para po mag-maintain ng kaayusan sa ating mga kalsada. Other than that, we always respect po of the right of the people to assemble peacefully. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng idinaraos na kilos protesta ng ilang grupo, nagpaalala ang Philippine National Police sa mga rallyista na panatilihing payapa at organisado ang isinasagawang pagkilos. Pakiusap ng pulisya sa mga ito na makipagtulungan at sumunod sa utos ng mga otoridad upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa. Nagpaalala rin ito sa mga motorista na laging i-check ang mga traffic advisory at sumunod sa traffic rerouting. Mainam din na dumaan muna sa mga alternatibong ruta kung kinakailangan. Muling tiniyak ng PNP ang kanilang commitment na panatilihin ang peace and order, kalinsabay ang pagbibigay proteksyon sa bawat isa at pagsiguro na magiging maayos ang pagdaraos ng rally. Hataw Balita ngayon. Hindi pipigilan ng Malacanang ang mga nagsasagawa ng kilos protesta basta't sumunod ang mga ito sa batas. Ito ang binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro kasabay ng panawagan nito sa mga organizer ng rally na makipag-ugnayan muna sa pamahalaan upang maiwasan ang matinding abala sa publiko. Ang pakiusap lang po natin sana kung magkakaroon ng mga pagpoprotesta o gathering ay makipag-coordinate naman sa gobyerno dahil hindi naman ang gobyerno ay nagko-control o hindi nagpapahinto, hindi kayo pinipigilan sa anumang kilos na ginagawa nyo, provided that your action should be in accordance with the law. Dahil sa sitwasyon sa EDSA, kinansela ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawa niyang nakatakdang aktibidad kahapon para tutukan ang nangyayari na rally. Iginiit ng Malacanang na dapat ding isaalang-alang na mga nagrarally ang mga manggagawa, estudyante, pasyente at iba pang mamamayang naapektuhan ng pagharang sa mga pangunahing kalsada. So, ang mga nagrarally ay may sariling agenda. Mas na naisin siguro talaga nila na ito'y maramdaman ng mga taong hindi naman sangkot sa kanilang pagpaprotesta. Nagkakaroon lamang tayo ng mga collateral damage na apektuhan yung hindi naapektuhan, pero ito po ay makakaapektong malaki sa ekonomiya, sa bawat negosyo, sa bawat tao na kailangan pumasok sa kanilang eskwelahan, sa kanilang trabaho o pumunta ng mabilisan sa ospital. Hataw Balita ngayon. Walang nakikitang banta sa seguridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang protesta naman ng isang religious group sa EDSA. Sinagot din ng palasyo ang batikos ni Vice President Sara Duterte sa administrasyon. May hataw na balita si Nel Maribuhok. Binigyan din ng palasyo na iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng bawat Pilipino, partikular na pagdating sa freedom of expression o freedom of assembly. Pero ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ibang usapan na kapag may nilalabag ng batas. At ang Pangulo naman ay nirerespeto ang karapatan ng bawat tao. Ang freedom of expression, ang freedom of assembly, at pero hindi kinikilala ng Pangulo ang mga pang-aabuso na may kaakibat dito. Ayon sa Malacanang, dahil sa surprise rally kahapon sa EDSA sa bahagi ng White Plains sa Quezon City, marami ang naabala na papasok sa kanilang mga trabaho at eskwelahan. Ito ay dahil naharangan ang malaking bahagi ng EDSA dahil sa protesta. Wala namang nakikitang banta sa seguridad ng Pangulo ang isinagawang rally ng religious group. Wala pong nakikitang threat dahil alam naman po ng Pangulo na ang kanyang ginagawa ay para sa taong bayan. So kung meron lang po siguro mga ibang interes o interes ng
ibang grupo, interes ng ilang tao, hindi po siya dapat na maging hadlang sa pagpapatupad ng Pangulo at ng administrasyon ito ng batas. Kinontra rin ng palasyo ang naging akusasyon ni Vice President Sara Duterte sa Marcos administration kasunod ng mga nangyayari ngayon na resulta umano ng poor governance. Iginiit ni Yusek Castro na ang mga kasong isinampa laban sa ilang personalidad ay bunga ng pagpapatupad ng batas at hindi pag-uusig sa mga kritiko ng administrasyon. Mas aktiboan niya ngayon ang pamahalaan sa pag-iimbestiga sa mga irregularidad, kabilang na ang flood control projects anomaly na hindi umano nabigyan pansin ng nakaraang administrasyon. Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga. Nel Maribuho, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng isinasagawang malawakang kilos protesta simula pa kahapon sa kahabaan ng EDSA. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang nangyayaring rally ay sumasalamin sa lumalaking pagtutol ng publiko sa gobyerno. Patuloy pa rin anyang nababalot ng mahinang pamamahala ang kasalukuyang administrasyon habang hinaharap ng mga Pilipino ang mataas na presyo ng mga bilihin at kawalan ng katiyakan sa kabuhayan. Iginit din ni BP Duterte na sa halip na tugunan ng mga suliranin ng bansa, mas pinipili umano ng pamahalaan na patahimikin ang mga kritiko. Inakusahan din niya ang administrasyon na ginagamit ang sistema ng hustisya laban sa mga taong nagsasalita ukol sa umano'y korupsyon at pang-aabuso sa pamahalaan. Ayon pa sa Vice Presidente, nagdudulot ito ng pangamba sa kalagayan ng demokrasya, freedom of expression, lehitimong pagtutol sa pamahalaan. Isinisi rin niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang umano'y lumalalang mapaniil na politika sa Pilipinas. Binigyan din ni BP Duterte na hindi na lang usaping politika ang nangyayaring problema sa bansa, kundi nakasalalay na dito ang Estado at hinaharap ng mga mamamayang nagdadala ng bigat ng hirap ng buhay. Hataw Balita ngayon. Mariing tiniligsa ni Senator Amy Marcos ang kasalukuyang administrasyon sa isinagawang rally kahapon ng isang religious group sa may EDSA White Plains. Isa ang presidential sister sa mga nakiisa at nagpahayag ng suporta sa isinagawang protesta. Sa kanyang speech, mariing kinundina ni Senator Amy ang kasalukuyang administrasyon at tinuligsa ang nakatakdang pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungo sa Canada para sa kanyang official visit doon. Wala silang pakialam! Gobyernong tulog! Lasing sa kapangyarihan! Sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Itong gobyerno ay bangag! Walang malay! Wala pang pahayag ang Malacanang sa mga bagong banat ng presidential sister laban sa Pangulo. Pero nauna nang inamin ng Malacanang ang matagal nang hindi pag-uusap ng Pangulo at ng kanyang kapatid. Gayunman tiniyak ng palasyo na wala umanong anumang sama ng loob si PBBM kay Senator Amy. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na maaring ginagamit ni Vice President Sara Duterte ang EDSA rally
upang ilihis ang atensyon ng publiko sa nalalapit nitong impeachment trial. Ayon kay De Lima, inaasahan nila gagamit ang Vice Presidente ng iba't ibang issue upang maalis ang atensyon ng publiko sa mga kasong kinakaharap nito. Tinuligsari ni De Lima ang mga pahayag ni Vice President Duterte kung saan binatikos ng pangalawang Pangulo ang administrasyon at inakgusahan ito ng poor governance at paggamit umano ng sistema ng hustisya laban sa mga kritiko. Samantala, nakatakdang magsimula sa Lunes, July 6 ang impeachment trial ni Vice President Duterte sa Senado. Hataw Balita Ngayon. Naniniwala si Senator Rodante Marcoleta na ginigipit siya para hindi umano mapanagot si late 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez sa mga akusasyong kinasasangkutan nito kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Senator Marcoleta, tila nagiging selective ang pagkakaso dahil sa kawalan umano ng pag-uusig sa mga tunay na may sala sa nangyaring malawakang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Binatikos din niya ang anyay umiiral na pattern kung saan tinatarget umano ang mga tinawag niyang nagnanais maglabas ng katotohanan sa halip ang mga tunay na sangkot sa anomalya. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang. Para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ayon pa sa Senador, inaasahan na niya ang pag-aanunsyo ni Ombudsman Crispin Remulla na maglalabas na sila ng resolusyon para sa kasong plunder laban sa kanya at posibleng maisampa na ang reklamo sa mga susunod na araw. Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan. Hataw Balita Ngayon. Iginiit ng Malacanang na hindi magiging daan ng anumang rally upang maabswelto si Senator Rodante Marcoleta sakaling sampahan ito ng kaso. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bagamat iginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang karapatan ng mga nagtitipon at nagsasagawa ng kilos protesta, nanawagan ito na isaalang-alang din ang mga mamamayang naabala ng malakihang pagkilos sa EDSA. Binigyan din ni Yusek Castro na ang pagpapawalang sala sa isang akusado ay nasa korte at hindi nakukuha sa pamamagitan ng mga kilos protesta. Ang panawagan lang din ng Pangulo, hindi lang sa mga kababayan natin na naapektuhan, doon sa mga nagrarally. Ang pagrarally po ay hindi po sagot para mawala at maabswelto agad ang isang tao sa isang kaso. Ang pag-abswelto ng isang tao ay sa korte. Hindi po ito madadaan sa rally, pero nakikinig naman po ang Pangulo sa mga binabanggit po ninyo na nais na transparency, accountability, pagpapatupad ng batas. At yan po ang ginagawa ng Pangulo. Yan po simula pa nang siya'y umupo. Walang umanong kapangyarihan ang Pangulo sa kasong isasampa laban kay Senator Marcoleta dahil nasa jurisdiction ito ng Office of the Ombudsman. Anya, maniwala na lang ang senador sa justice system ng bansa kung may kakaharapin itong kaso. Inamin po niya na tumanggap siya ng 75 million pesos habang siya ay congressman. So doon lamang po umiikot ang kaso. At siya naman po, ang sabi niya ay naniniwala siya sa justice system natin.
dahil tumututol sila noon sa pag-surrender sa ating dating Pangulong Duterte sa ICC. So, pinanindigan nila na ang justice system naman natin ay umiiral. So, bakit hindi natin paganahin ang justice system natin at hayaan natin ang proseso? Maaaring bumili sa 6 to 7% ang may tatalang inflation rate sa bansa para sa June 2026 batay sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pagtaya ng BSP, maaaring mahigitan nito ang 6.8% ng inflation rate noong May 2026 lalo na ang 1.4% na record noong June 2025. Sakaling pumasok sa forecast ang may tatalang inflation rate para sa buwan ng Hunyo, ayon sa BSP, ito na ang ikatlong magkakasunod na buwan na nalagpasan ng 2.0 hanggang 4.0% na target inflation ngayong taon. Hataw Balita ngayon. Nabisto ng Department of Migrant Workers ang iligal na operasyon ng isang recruitment agency na nag-aalok umano ng mga peking trabaho sa bansang Poland. Batay sa isinagawang investigasyon ng DMW, napag-alaman na nagsasagawa ng illegal recruitment ang Benancia Consultancy Pty Ltd o Benancia International Manpower Incorporated sa may Santa Ana, Maynila. Nag-aalok umano ang mga ito ng trabaho gaya ng welder at factory worker sa Poland na may buwan ng sahod na 1,200 euros o humigit kumulang sa 85,000 pesos, kapalitang 300,000 pesos na processing fee. Natuklasan ng mga otoridad na walang aprobadong job order ang nasabing recruitment agency kaya't wala anilang legal na batayan ang iniaalok nitong trabaho. Ipinasara na ng DMW ang operasyon ng nasabing recruitment agency habang naharap rin sa kasong illegal recruitment ang mga naarestong recruiter, habang posible ring makansela ang kanilang business permit sa Manila LGU pati na ang kanilang registration sa Department of Trade and Industry. Hataw Balita ngayon. Maaari nang makapasok sa Pilipinas nang walang visa sa loob ng 14 na araw ang lahat ng mga may valid Taiwan passport. Ayon sa Manila Economic and Cultural Office o MECO, ipinatupad ito bilang ganting privilege sa visa-free entry na ibinigay ng Taiwan sa mga Pilipino. Mananatili naman ang lahat ng karaniwang travel requirements. Nilinaw din ng MECO na ang privilege na ito ay hindi maaring palawigin o i-convert sa iba pang uri ng visa. Ang mga Taiwan passport holder na magtatagal sa Pilipinas ng higit sa 14 na araw ay kailangan kumuha muna ng visa bago pumasok sa bansa. Magiging epektibo ang visa-free entry mula ngayong araw, July 1 at tatagal hanggang July 30 sa July 1 at tatagal hanggang June 30 sa susunod na taon. Hataw Balita ngayon. At para naman po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Peñaranda mula sa Texas, USA. Global News. Isang magandang umaga sa iyo, Sherwin, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito ang ating Global News. Walang mangyayari na direktang pag-uusap sa pagitan ng mga kinatawan ng Estados Unidos at Iran sa Doha, Qatar. Gayunman, tuloy ang mga technical talks sa pamamagitan ng mga mediator upang matiyak ang pagpapatupad ng mga nilalaman ng Memorandum of Understanding at makabuo ng pinal na kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan. May hataw na balita si Jack De Ocampo. Kinumpirma ng Qatar na nasa Doha na ngayon ang mga kinatawan ng Estados Unidos na sina Special Envoy Steve Witkoff at Advisor Jared Kushner. Subalit nilinaw rin na hindi sila makikipagpulong sa mga opisyal ng Iran. Ayon kay Qatari Foreign Ministry spokesperson Majid Al-Ansari, ang pagbisita ng delegasyon ng US ay nakatuon sa pakikipag-usap sa mga mediator
ukol sa pagpapatupad ng Memorandum of Understanding na pinirmahan ng mga pangulo ng US at Iran. As I confirmed a while earlier, the U.S. envoy, Mr. Steve Witkoff, and Mr. Jared Kushner are here in Doha to meet with the negotiators, with the mediators, meaning with the Qatari officials, and the talks will be around all regional issues which are of concern, including, of course, the negotiations with Iran, but also including Lebanon and other files in the region. So they are not here for direct negotiations with the Iranians or related meetings. Sinabi pa ni Al-Ansari na hindi pa panahon sa high-level meeting dahil kailangan pa na makita ang resulta ng mga isinasagawang technical talks sa tulong ng mga mediator. The technical meetings are still happening, and the mediators are working as go-betweens between the parties in the time being. We're not expecting any high-level Iranian officials at the moment, but as I said, the technical meetings are ongoing. Samantala, mariing pinabulaanan ng Iran ang pahayag ni US President Donald Trump na humiling ang Tehran ng isang pagpupulong sa Doha. Ayon kay Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghei, wala pa silang nakatakdang pagpupulong sa mga opisyal ng Estados Unidos at ang tanging misyon ng kanilang expert team ay ang pagpapatupad ng mga probisyon ng MOU. بازم تاکید میکنم هیچ نشستی در هیچ سطحی با طرف آمریکایی برای چند روز آینده ما برنامه‌ریزی نکردیم. اجرای بندهای مختلف یادداشت تفاهم از جمله بند مربوط به Isa sa mga mahalagang usapin sa MOU ay ang pagtatapos ng labanan kabilang ang Lebanon. Iginiit ni Baghei na pananagutan ng Estados Unidos na tuparin ang nakasaad sa kasunduan at siguraduhing susunod din ang Israel sa mga napagkasunduan. موضع ما روشن هست. تعهد آمریکا برای خاتمه جنگ در همه جبهه ها به شمول لبنان تعهد صریحی است طبق بند یک یادداشت تفاهم. برای ما مهم هست که آمریکا به تعهداتش پایبند بمونه و هر جا که لازم هست رژیم صهیونیستی رو هم وادار بکنه به اجرای تعهد، به خاطر اینکه مشخص هست طرف جمهوری اسلامی ایران در این یادداشت تفاهم Nananatili rin aniya ang magkaibang pananaw ng magkabilang panig ukol sa pamamahala sa Strait of Hormuz. Iginiit ng Iran na nakasaad sa MOU na sila ang may pananagutan sa pagtitiyak ng ligtas na pagdaan ng mga commercial vessels sa strait habang isinasagawa ang negosasyon. Binigyan din ni Baghei na ang anumang pakikialam ng ibang bansa sa pamamahala ng Hormuz ay posibleng lalong magpalala sa sitwasyon. جمهوری اسلامی ایران بهتر از هر طرفی هم به مسئولیت‌هاش واقف هست و هم توان ایفای مسئولیت‌هاش رو داره. نیازی به مداخله دیگران نیست، مداخله‌ای که قطعاً با نیت خیر و مثبت صورت نمیگیره، صرفاً به پیچیده‌تر شدن اوضاع منجر خواهد شد. Ganito rin ang babala ni Iranian Deputy Foreign Minister for Legal and International Affairs Kazim Garibabadi kay French President Emmanuel Macron. Kasunod ng pahayag nito na plano ng France tumulong sa demining sa Strait of Hormuz. Samantala, muli namang binatikos ng Iran ang International Atomic Energy Agency o IAEA dahil sa umano'y pagkabigo nitong gampanan ang tungkulin matapos masira ang ilang nuclear facilities ng bansa. Kinumpirma rin ng Iran na hindi sila nagbibigay ng access sa IAEA para makapagsagawa ng inspeksyon sa kanilang mga nuclear facilities. آژانس به وظایف خودش عمل نکرده. شخص دبیر کل آژانس هم در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی در خرداد ماه قصور داشت در محکومیت اون اقدام و هم در جریان تجاوز نظامی اخیر. بنابراین توصیه ما به مدیر کل آژانس این هست که به جای تکرار بیانیه‌های سیاسی که به نظر میرسه در راستای تبلیغات انتخاباتی است،
تصمیم بگیره که مسئولانه تر در قبال وظایفی که بر عهده داشته و عمل نکرده اقدام بکنه. Isa pa sa inaasahang tatalakayin sa Doha ang paglalabas ng mga naka-freeze na pondo ng Iran. Ayon kay Bagheye, umuusad ang pagpapatupad ng bahaging ito ng MOU at magpupulong ang mga eksperto ng Iran at Qatar ukol sa usapin. مذاکرات مربوط به اجرای این تعهد یعنی تعهد مربوط به آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران به صورت مطلوبی در جریان هست. فردا هم در این خصوص تیم کارشناسی ما در دوحه با طرف‌های قطری دیداری خواهند داشت. همونطور که قبلا هم عرض کردیم مهم این هست که ما به این دارایی‌ها آزادانه دسترسی داشته باشیم و آنطور که تشخیص میدیم برای تأمین نیازهای خودمون برای خرید کالاهایی که مد نظر هست ازش استفاده بکنیم. Una nang sinabi ni Iranian President Masoud Pezeshkian na ilalabas na ng Qatar ang $6 billion sa $12 billion na frozen resources ng Iran na hawak ng Qatar bilang bahagi ng pinirmahang MOU. Gayunman, sinabi ng Qatar na hindi pa rin naililipat sa Tehran ang pondo dahil nakasalalay pa ito sa pag-usad ng mas malawak na negosasyon sa pagitan ng Washington at Tehran. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Iginiit ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi aalis ang hukbo ng Israel sa timog ng Lebanon hanggat nananatiling banta sa rehiyon ang grupong Hezbollah. Ito ay sa kabila ng kasunduang isinusulong ng Estados Unidos na layong magbigay daan sa mas malawak na kapayapaan, lalo na sa umiiral na Memorandum of Understanding sa pagitan ng Iran at Amerika. May hataw na balita si Joanne Nano. Binisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang mga sundalo ng Israel Defense Forces o IDF sa sinasakop na bahagi ng timog ng Lebanon, kung saan muli niyang binigyang diin na mananatili ang kanilang mga pwersa hanggat hindi ganap na nawawala ang banta ng Hezbollah. Ito ay ilang araw lamang matapos lumagda ang Israel at Lebanon sa isang US-backed framework agreement na naglalayong magbukas ng daan para sa kapayapaan at paglipat ng ilang lugar sa kontrol ng hukbo ng Lebanon. וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. וכל עוד חיזבאללה חמוש, נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה. Ayon pa kay Netanyahu, malaki na ang nabawas sa kakayahan ng Hezbollah matapos ang mga operasyon ng IDF. Anya, mula sa tinatayang 150,000 rockets at missiles noon, 8% na lamang ang nalalabi sa grupo. Umaabot na sa 9,000 militante ang napatay sa mga operasyon ng Israel. 150,000 טילים ורקטות, שזה הריכוז של טילים ורקטות הצפוף ביותר על כדור הארץ. היום נשאר להם בערך 8%, זה עדיין משמעותי, אז זה כבר לא מה שהיה. בפעילות שלכם אנחנו חיסלנו כמה? 9,000 מחבלים, מאות מחבלים בשבועות האחרונים, וכמובן הדבר העיקרי שעשינו, וזה מה שאתם עושים כאן. Ipinaliwanag din ng Prime Minister na ang paglikha ng mga buffer zone o security zone sa loob ng teritoryo ng Lebanon ang isa sa mga pangunahing layunin ng kanilang operasyon. Ayon pa kay Netanyahu, hindi napapayagan ng Israel na muling makapwesto ang mga armadong grupo malapit sa kanilang hangganan. Kaya naman patuloy nila umanong wawasakin ng mga tunnel, imbakan ng armas at iba pang infrastrukturang ginagamit sa pag-atake. והם משמידים את כל מה שמעל הקרקע ותת הקרקע ששירת אותם בעצם כאמצעי תקיפה, חדירה, תקיפה, מנהרות טרור, כפרי טרור, כל זה הולך. זו ההנחיה, לא להשאיר, ואתם עושים את זה. Binigyan din ni Netanyahu ng mahigpit na utos ang mga sundalo na agad kumilos kapag may nakikitang banta sa kanilang buhay o kaligtasan.
Kasunod nito, muli siyang nanawagan sa Iran at Hezbollah na umalis na sa rehiyon upang magbigay daan sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, nananatiling tutol ang Hezbollah sa mga negosasyon. Ayon sa mga otoridad sa Lebanon, mahigit 4,000 na ang nasawi mula nang sumiklab ang labanan noong Marso. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon. Samantala, muling binuksan ang pangunahing daungan ng La Guaira sa Venezuela upang mapabilis ang pagdating ng humanitarian aid habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga nasawi dahil sa magkasunod na lindol. Samantala, lumalakas ang pagbatikos ng mga residente sa mabagal umanong pagtugon ng mga otoridad habang libo-libo pa rin ang hinahanap. May hataw na balita si Tito Paz. Nagagamit na ang daungan sa La Guaira sa Venezuela matapos makumpleto ng US military ang mga pagkukumpuni nito. Binuksan na ang nasabing port at nagsimula ng dumaong doon ang mga barkong may dalang mga kailangang supply at kagamitan para sa mga biktima ng lindol. Patuloy rin ang pagdating ng tulong mula sa iba't ibang bansa at libu-libong local at international rescuers para sa nagpapatuloy na search and rescue operations. Ngunit kasabay ng pagdating ng tulong, lumalakas din ang galit ng mga residente na naghahanap pa rin ng kanilang mga mahal sa buhay sa ilalim ng mga guho. Ayon sa mga volunteer, mas kailangan nila ng mga taong tutulong sa paghuhukay kaysa mga sundalong may dalang baril. Ustedes, para que trajeron armamento, tenían que traer una pala, un pico, mano, es un uniforme para defender la patria, huevón. Para defender un país, el país es esto es el país que necesita de ustedes, huevón, un arma, para echarnos plomo y coñazo sí, no estamos en guerra, estamos en una situación, porque cuando están en la autopista, en la Francisco Fajardo, son malotes, demuéstrenme su maldad aquí, pues, demuéstrenme su maldad con un pico, una pala en esta mierda. Puna pa ng mga ito, hindi tumutulong ang mga Venezuelan military sa paghahanap ng mga posible pang nakaligtas sa lindol. Sa halip ay nakatayo lamang umano ang mga ito, hawak ang kanilang mga baril. Bukod pa rito, lumipas na umano ang ilang araw matapos ang trahedya, saka pa lang nakita ang mga ito sa lugar. Mi molestia fue porque llegó un general, llegó como con 20, 15 uniformados armados y se pegaron fue de una pared. Cuando teníamos que sacar personas, había una persona en ese momento, teníamos que sacar una persona que estaba muerta y ellos de los más tranquilos en una esquina cuando teníamos que sacar a la persona. Sa gitna ng nagpapatuloy na rescue operations, nadadagdagan pa ang pangamba ng lahat dahil sa malalakas na aftershock na patuloy na nararanasan sa lugar, gaya ng isang magnitude 4.6 na aftershock na yumanig sa hilagang bahagi ng Caracas. Bagamat wala pang naitalang panibagong malaking pinsala, napilitang lumabas muli ng kanilang mga bahay ang maraming residente dahil sa takot na may gumuhong mga estruktura. Ayon sa mga otoridad, daan-daang aftershocks na ang naitala mula nang tumama ang magkasunod na lindol. Tinataya rin ng mga eksperto na libo-libong gusali ang napinsala o ganap na gumuho, kabilang ang mga tirahan, negosyo at mga pampublikong pasilidad. Habang patuloy ang paglilinis ng mga debris sa mga pinakamatinding tinamaang lugar. Patuloy naman ang paghihintay ng mga pamilya sa pag-asang mayroon pang maililigtas sa kabila ng paglipas ng 72 oras na sinasabing critical survival window. Sa pinakahuling bilang, umakyat na sa 1,719 ang kumpirmadong nasawi sa lindol, mahigit 5,000 ang sugatan at libo-libo pa ang nawawala. Dahil dito, patuloy na pinaiigting ng mga rescuer ang operation sa pag-asang may mahahanap pang mga nakaligtas sa ilalim ng mga guho. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon. Pinangangambahan naman ng United Nations ang posibleng pagkalat ng mga nakahahawang sakit, lalo na sa mga lugar na pinakamalubhang tinamaan ng magkasunod na lindol sa Venezuela. Ayon sa World Health Organization, may kakulangan sa mga gamot, bakuna, health workers at iba pang mahahalagang serbisyong pangkalusugan.
Nagbabala rin ng WHO sa posibleng pagkalat ng mga sakit gaya ng tigdas, diphtheria, dengue, chikungunya, Zika, malaria at iba pa. Bagamat nagtatayo na ng mga pansamantalang evacuation center at makeshift shelters, sinabi ng UNHCR na hindi pa rin sapat ang mga ito dahil kulang sa malinis na tubig, palikuran, kalinisan at pribadong espasyo. Laganap din ang kakulangan sa pagkain habang libu-libong residente ang napipilitang manatili sa mga kalsada, paaralan, simbahan at iba pang pansamantalang matutuluyan. Patuloy namang nananawagan ang mga ahensya ng United Nations ng agarang pagdating ng karagdagang ayuda at serbisyong medikal upang maiwasan ang paglala ng krisis at pagkalat ng mga sakit sa mga evacuation area. The health services are under extreme pressure. The interim president reported 38 hospitals have been affected. There's an increased risk now of outbreaks of vaccine-preventable diseases such as measles, diphtheria, pertussis, as well as yellow fever and other vector and waterborne diseases, including dengue, chikungunya, Zika, Oropouche, and malaria. This means the risks are heightened as several of the diseases are already circulating in the country, not only now, and could surge in the aftermath of the earthquake. Hataw Balita ngayon. Libo-libo ang nagmarcha sa iba't ibang lungsod ng South Africa upang hiligin ang pagpapaalis sa mga iligal na dayuhan sa bansa. Giit ng mga demonstrador na aapektuhan na ang trabaho at serbisyo para sa mga lokal dahil sa pagdami ng mga iligal na migrante. Kaya naman panawagan nila magpatupad ng mass deportation para sa mga illegal migrants. Ayon sa mga otoridad, 4 na dayuhan na ang nasawi sa mga huling insidente ng karahasang may kaugnayan sa anti-immigrant campaign. Samantala, mahigit 25,000 na ang naproseso para sa voluntaryong pag-uwi sa kani-kanilang mga bansa sa tulong ng pamahalaan ng Africa. Hataw Balita ngayon. Patay ang nasa 13 individual matapos ang matinding baha sa kabisera ng Ghana na Accra kasunod ng malakas na pag-ulan doon. Nagbabala ang mga otoridad na maaari pang madagdagan ang mga biktima habang may inaasahan pang panibagong malakas na bagyo at pag-ulan. Mahigit 470 na ang nasagip ng mga rescuer habang lubog pa rin sa baha ang mga bahay, sasakyan at iba pang establishmento sa mga mabababang lugar. Nanawagan ng pamahalaan sa mga residente na manatili sa loob ng kanilang bahay o lumipat sa mas mataas na lugar at iwasang tawirin ang mga bahang kalsada. Pansamantala ring pinatay ang linya ng kuryente sa ilang bahagi ng Accra habang nagpapatuloy ang mga rescue operation sa lugar. Hataw Balita ngayon. Patay ang hindi bababa sa 14 na bata matapos gumuho ang bubong ng isang tutoring center sa lungsod ng Lahore sa Pakistan. 5 pang bata at isang guro ang nasugatan at agad dinala sa ospital para malapatan ng lunas. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad para malaman ang sanhi ng insidente. Ayon naman sa mga opisyal, karaniwan ang mga pagguho ng mga gusali sa Pakistan dahil sa mahinang pamantayan ng konstruksyon at hindi kalidad na materyales. Hataw Balita ngayon. Pinagtibay naman ng US Supreme Court ang batas na nagbabawal sa mga transgender women na sumali sa mga women's sports sa mga paaralan at kolehiyo sa Estados Unidos. Nagmula ang desisyon sa mga kasong ng kumukusresyon sa mga batas ng Idaho at West Virginia na nagtatakda na ang mga atleta ay dapat sumali batay sa kanilang kasarian sa kapanganakan. Ayon sa 6 na mahistrado,
hindi lalabag sa konstitusyon ang mga naturang batas habang tutol sa desisyon ang 3 pang hukom. Ikinatuwa naman ni US President Donald Trump ang pasya ng korte at tinawag ito na isang malaking tagumpay para sa pagiging patas sa kompetisyon ng mga kababaihan. Suportado rin ng ilang estado at ng NCAA ang pagban na nagsabing may biological advantage ang mga transgender women sa ilang sports. Binatikos naman ng mga grupong nagtataguyod ng karapatan ng LGBTQ+ ang desisyon at sinabing nagdudulot ito ng diskriminasyon laban sa mga transgender student athletes. Mahigit 25 estado na sa Estados Unidos ang nagpatupad ng katulad na pagbabawal mula noong 2020. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw po. Ilang paaralan sa bansa ang nagdeklara muna ng class suspension ngayong araw ng Miyerkules, July 1, habang ang iba naman ay nag-shift muna sa online o modular classes. Ito'y bunsod ng nararanasang mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa umiiral na low pressure area. Sa Batangas, kabilang sa mga nag-shift muna sa online o modular learning ang bayan ng San Pascual, Balete, San Juan, San Jose, Rosario, Mabini, Taysan, Padre Garcia, Calaca, Ibaan, Lobo, Malbar, Mataas na Kahoy, Tuy, Calatagan at Laurel. Habang walang pasok sa lahat ng antas ang mga paaralan sa Lemery, Lian, Nasugbu at Taal. Sa Laguna, nag-shift rin muna sa hybrid asynchronous classes ang mga paaralan sa Santa Cruz, Pagsanhan, Pila, Magdalena, San Pablo, Nagcarlan, Bay, Kalawan, Liliw at Victoria. Samantala sa Occidental Mindoro, walang pasok sa lahat ng public at private schools sa Luban, Occidental Mindoro at Mansalay sa Oriental Mindoro. Hataw Balita Ngayon. Ipinaliwanag ng National Wages and Productivity Commission o NWPC na dumadaan sa mga criteria at masusing review ang pagtatakda ng dagdag sahod sa mga manggagawa. Matapos inianunsyo na aprobado na kahapon ang 85 pesos na wage increase. Muling lumutang ang pagtutol ng ilang labor groups dito. May humahataw na balita si Mia Alonzo. Kasunod ng patuloy na panawagan ng grupo ng mga manggagawa sa 200 umentong sahod, tiniyak ng National Wages and Productivity Commission na kasama sa mga pinag-aaralan ng mga Regional Wage Board ang mga petisyon na ito ng mga manggagawa. Kahapon, inianunsyo ng Department of Labor and Employment na aprobado na ang 85 pesos sa dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Mariin naman itong kinundina ng labor groups. Nabudol po ang manggagawa kay Sectol. Historic daw yung 85 pesos. Yun pala, hindi lang siya barya-barya dahil daan-daan nang nawalang purchasing power sa ating mga manggagawa, kundi utay-utay pang ibibigay. Baka 60-25, yun po ay barya-barya, yun po ay sukle. Abunado pa po yung manggagawang Pilipino. Nilinaw ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Criselda C. na isa lamang ang mga petisyong ito sa 10 criteria na isinasaalang-alang ng mga Regional Wage Board sa pagtatakda ng minimum wage. 10 criteria po yung kailangang bigyang pansin ng ating mga regional board sa pagtatakda ng sahod. Kaya yun hong petition ng workers ay isa lamang po doon sa mga criteria na yun. Kailangan ho natin itong i-analyze in relation to the capacity of the employers to pay kasi nga ang mga employers naman ho ang magbabayad nito. Aminado rin ng komisyon na posibleng asahan ang shock tuwing nagkakaroon ng wage increase. We are anticipating that dahil sa every time naman that you will increase the wage, nagkakaroon yan ng shock. So yun yung ating minamanage na kung magkakaroon man dapat in moderation at kailangan makakapagbigay yung government ng ayuda sa kanila.
Dagdag pa nito na isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hinati sa 2 tranches ang pagpapatupad ng dagdag sahod sa NCR. Ito ay upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga employer upang makapag-adjust sa posibleng dagdag gastusin habang napapanatili rin ang operasyon ng kanilang negosyo. Samantala, inihayag na NWPC na inaasahang magsisimula na ang wage determination cycle sa ilang rehiyon ng bansa sa Agosto. Kabilang dito ang Region 3, Region 4A, Region 7 at posibleng Region 1. Layunin nitong suriin kung kinakailangan na ring magpatupad ng panibagong dagdag sahod sa mga nasabing rehiyon. Mia Alonso, humahataw sa Balita Ngayon. Ng labor groups ang planong executive session para sa substitute bill kaugnay ng legislated wage hike. Naniniwala ang mga itong kawalan ng transparency ang gagawing hakbang. May hataw na balita si Ros Salicos. Inaprubahan sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment ang mosyon na mag-convene ng isang executive session para sa substitute bill ng mga nakahaing legislated wage hike. Ito ay pagkatapos ng State of the Nation Address sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27, 2026. Ilang panukalang batas ang nakabinbin sa Kamara ngayon para sa dagdag sahod ng mga manggagawa. Kabilang na ang nasa 100 hanggang 1,200 pisong halaga ng wage increase. Mr. Chair, may I move to convene an executive session after the SONA to decide on the substitute bill on this for these proposed measures on wage hike. Mr. Chair. There is a motion to convene an executive session after SONA to decide on the substitute bill on wage. Any objection? Seconded. The motion is hereby approved. Gayunman, tinututulan nito ng labor groups. Anila, kawalan nito ng transparency. Nagagawin lang na parang pribado na hindi open sa publiko na pinasa kanina ng House Committee on Labor. Tingin ko iyan ay walang transparency. Ang ayaw nating mangyari ay parang tulad sa bill ng anti-dynasty law. Na ang dami-daming bills sa anti-dynasty law na mas maganda, tapos maraming version na dapat mas deserving na ipasa. Tapos ito ay nireduce lamang sa so-called consolidated version na yan ay version lamang ng iisa. Yung bill na pabor sa mga dinastiya. Yan ang ayaw nating mangyari at maging resulta netong wage bills na ito. Para naman sa ilang kongresista, dapat isa publiko ang gagawing proseso. Ang posisyon namin, mas maganda nga kung public doon sa committee mismo. Para kung merong mga opposition dito, una yung business at yung ibang mga stakeholders, publicly rin, malaman ng publiko kung anong posisyon ng mga manggagawa at anong posisyon nila. So better na mapag-usapan publicly. In the end, ite-present pa rin yan sa komite. No? So kaya hindi pa rin makakalampas ang bill na to at di maaprubahan kung hindi dadalhin sa komite. Kaya ganoon na lang. No? Yun na lang ang unfortunately executive session pa yung ginawang pamamaraan pero in the end aabot din ito sa komite. Hamon din ng mga ito, i-certify as urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga panukalang batas na aumento sa sahod para sa mga manggagawa. Rosa Licos, humahataw sa Balita Ngayon. Tuloy na ang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw papuntang Canada para sa 4 na araw na official visit. Makikipagpulong ang Pangulo kay Canadian Prime Minister Mark Joseph Carney para talakayin ang iba't ibang kooperasyon. Bahagi rin ng pag-uusapan ang ASEAN Chairship ng Pilipinas kung saan dialogue partner ang Canada mula pa noong 1977. Isusulong rin ni Pangulong Marcos ang interes ng bansa sa pagharap sa mga negosyante at mamumuhunan ng Canada. Hataw Balita Ngayon. Umaasa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mas matibay na relasyon sa Estados Unidos. Ito ay matapos niyang i-welcome kahapon sa Malacanang ang bagong US Ambassador Designate na si Lee Lipton.
Ipresenta ni Ambassador Lifton kay Pangulong Marcos ang kanyang credentials bilang bagong U.S. envoy sa Pilipinas. Ayon sa bagong U.S. Ambassador, siya ay magtatrabaho ng mabuti upang mas mapalalim pa ang partnership ng Amerika at Pilipinas, partikular na pagdating sa seguridad, pang-ekonomiya at commercial ties. Hataw Balita ngayon. Inaasahan na sa Lunes, July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil dito, tiniyak na ng Senado ang kanilang kahandaan para rito. May humahataw na balita si Jed Neresina. Kumpiyansa si Senate President Sherwin Gatchalian na handang-handa na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, July 6. Ngunit sa kabila nito ay ang usapin kaugnay ng selyado at hindi na markahang kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR na naglalaman ng tax records ng pangalawang Pangulo. Ayon kay Senator Gatchalian, nasa impeachment court na ang pagpapasya kung ano ang gagawin sa naturang kahon. Ano mangyayari sa BIR box? Yung BIR box will be left to the impeachment court to decide. So not necessarily first order of business on Monday. Nauna nang nagsumite ng manifestation ang House Prosecution Panel na buksan na ang BIR box noong pre-trial conference upang mamarkahan na rin ang mga dokumentong nakapaloob dito. Ngunit nang hindi pa rin naaksyonan ng impeachment court ang hiling ng prosecution, muli silang nag-request kung maaari ay markahan na lang bilang ebidensya ang nasabing kahon. Gayunpaman, hanggang sa matapos ang pre-trial conference, ay nananatiling selyado at hindi na markahan ang BIR box. Kaugnay nito, ayon sa Senate leader, hintayin na lamang magsimula ang makasaysayang trial sa pangalawang Pangulo at doon na lamang magdedesisyon ang impeachment court. Sir, sa Monday yun pagdidesisyon? When the time comes, I'm sure in prosecution, pag i-release yun, then we'll decide on that matter. Sa Lunes, July 6, alas 2 ng hapon, inaasahang magsisimula na ang trial proper. Ayon sa prosecution panel, mauna nilang ipresenta ang mga ebidensyang may kaugnayan sa umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Susundan ito ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Kasunod ang umano'y panunuhol at korupsyon naman sa loob ng Department of Education. At panghuli ay ang hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Buwang loob ng Office of the Ombudsman na sapat para kasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta matapos tumanggap ng kabuang 75 million pesos mula sa iba't ibang individual. Ayon sa tanggapan, gaya ng mga relista, transparency at accountability ang kanilang panawagan. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Pasok umanong kasuhan ng plunder si Senator Rodante Marcoleta para sa 75 million pesos undeclared campaign donations na tinanggap nito noong siya pa ay kongresista ilang buwan bago opisyal na tumakbo bilang senador. Batay sa Republic Act No. 7080 o Plunder Law, paglabag ang direkta o hindi direktang pagtanggap ng anumang komisyon, regalo, bahagi, porsyento, kickback o iba pang anyo ng pinansyal na pakinabang mula sa sinumang tao para sa anumang kontrata, proyekto ng pamahalaan o dahil may katungkulan sa gobyerno. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, may sapat na batayan para kasuhan si Senator Rodante Marcoleta matapos nitong umamin mismo na natanggal niya ang pera mula sa kanyang kapwa respondents na sina former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Ngunit hindi ito nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contributions and Expenditures o SOSE bilang campaign donations para sa senatorial bid nito noong 2025. Alangan naman po yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun,
that can also comprise of plunder. Una nang pinaratangan ni Senator Marcoleta ang ombudsman na ginigipit ito sa mga kasong isasampa laban sa kanya at naniniwalang parte umano ito ng pamumulitika upang hindi mapanagot ang mga tulay na may sala. Bagay na mariing pinasinungalingan ng tanggapan. Kadalasan, yan po talaga ang nagiging sagot nila, na pinapersecute sila, na it's about politics. Yan po talaga ang fallback nila na depensa, na kami po ay pinupolitika dito. Kaya it's hard to see kung saan po nanggagaling si Senator Marcoleta dito dahil yung kaso mismo ay yung ebidensya mismo na ginamit ng ating mga investigador ay nanggaling din po sa kanya. Samantala, nauunawaan rin umano ng Office of the Ombudsman ang panawagan ng mga rallyista sa isinasagawang pagtitipon-tipon matapos ang anunsyong kakasuhan na ang mambabatas. Pinaglalaban ho natin. Kung ang pinaglalaban po ng mga taga-INC ngayon sa EDSA ay transparency and accountability, yun din ang pinaglalaban ng Office of the Ombudsman. So, is it our mandate to stop cases? Perhaps not. It is our mandate to investigate and prosecute cases. Ayon sa anti-graft body, hindi sila namimili kung sino ang kakasuhan. Anya, bukod kay Marcoleta, may iba pang mga personalidad na kasama ring kakasuhan na una nang inanunsyo ni Ombudsman Remulla. Kabilang na dito ang mga mambabatas na sangkot sa flood control scandal. Pagtitiyak ni Clavano, ngayong nais na rin nilang isama si former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagiging state witness. Inaasahang ididiin ito si dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi rin umano sisinuhin kung mas mataas pang opisyal ang ilantad ng dating miyembro ng gabinete ng Pangulo. If there's a possibility and kung mabanggit man po or maituro po kay Pangulong Bongbong Marcos, will the Office of the Ombudsman hesitate or not to implicate the President? No. Wala ho tayo talagang kinikilingan dito. And the Ombudsman has always said we will follow the evidence. So if the evidence is there, who are we to stop that from coming out? Giit ni Clavano, mananatiling independent ang Office of the Ombudsman at magfo-focus sa pagpapanagot sa mga opisyal ng gobyernong nagkakasala sa batas. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon. Regional News. Ipinagpaliban muna ng lokal na pamahalaan ng Dumanhog ang implementasyon ng striktong cellphone ban sa mga estudyante sa loob ng paaralan. Noong June 29, sana sisimulan ang implementasyon nito. Subalit, iniurong ng LGU ang full implementation nito sa Agosto. May hataw na balita si Gladys Tuabi. Hindi muna maghihigpit ang lokal na pamahalaan ng Dumanhog, Cebu sa pagpapatupad ng cellphone ban sa mga estudyante sa loob ng mga paaralan sa kanilang bayan. Batay sa naunang Facebook post ni Mayor Gungon Gica, June 29 sinimulang ipatupad ang cellphone ban sa mga estudyante sa loob ng eskwelahan. Pero sa pinakabagong post ng alkalde, sinabi nito na sa Agosto na lamang uumpisahan ang istriktong pagpapatupad ng bagong polisiya. Bagaman sa ngayon ay unti-unti na nilang sinisimulan ang implementasyon nito, kung saan ang mga makukumpiskang cellphone mula sa mga estudyante ay agad ring ibabalik. Taliwas sa naunang naianunsyo na isasauli lamang ito pagkatapos na ng school year. Subalit kinakailangan ang mga magulang o guardian lamang ang maaaring kumuha nito mula sa principal's office upang maipaliwanag sa kanila ang layunin ng cellphone ban. Teachers should discipline our students and parents should discipline their children and should take care, no? And sa una pagsulti kanabang naayod sila'y pagpakabana ba? Dili ba kay abigay ipaskwela nila ilang anak, mauna na. Sense of responsibility. Ayon kay Mayor Gica, batid rin nila na dapat magkaroon ng sapat na panahon ang mga estudyante at mga magulang na maunawaan ang ipinatutupad nilang polisiya, kaya't nagpasya siya na ipagpaliban muna ito. Subalit pagsapit ng Agosto, ayon sa alkalde ay mahigpit na itong ipatutupad, kung saan ang mga makukumpiskang cellphone ay ibabalik na pagkatapos ng school year.
naanay mo man sa mga gates sa tanang eskwelahan, we will start the inspection. And we will do this forever. Let's not wait for something bad to happen because wag yun. Ang social media really influencing and introducing bad habits sa atong mga bata. Pagtitiyak ng alkalde, walang dapat ikabahala ang mga magulang dahil ang bawat school head ay merong direktang access upang makatawag ng emergency response team sakaling magkaroon ng insidente. Samantala, kinikilala naman ng Department of Education Cebu Province Division ang mga inisyatiba ng lokal na pamahalaan upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga paaralan. Ngunit susuriin muna ng ahensya ang mga bagong pulisiyang ipinatupad sa Dumanhog, Cebu. Kabilang ang pagbabawal sa pagdadala ng cellphone at ang pag-i-inspeksyon sa mga estudyante upang matiyak kung naaayon ang mga ito sa mga patakaran ng DepEd. Ayon sa ahensya, hindi pa nito natatanggap ang opisyal na dokumento mula sa LGU ng Dumanhog na naglalaman ng mga detalye ng mga bagong pulisiya. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Ipinatitigil na ng lokal na pamahalaan ng Dagupan City sa Pangasinan ang operasyon ng mga pisonet sa lungsod, alinsunod sa kanilang ordinansa. Nababahala ang LGU dahil nadiskubre nila na may mga pisonet pa rin ang nag-ooperate kung saan inabutan pa ang ilang mga estudyante. Si Grace Doctolero, humahataw. Naglibot ang mga lokal na opisyal ng Dagupan City sa Pangasinan matapos mapag-alaman na may mga pisonet pa rin ang patuloy na nag-ooperate sa kanilang lungsod. Ito ay kahit pa umiiral ang City Ordinance No. 2383 Series of 2026 kung saan ipinagbabawal ang operasyon ng pisonet sa Dagupan City. Ang pisonet ay isang coin-operated computer shop na karaniwang ginagamit dahil sa mas mura ang bayad dito para makapag-browse ng internet o makapaglaro ng video games. So sa ngayon ay may 3 na kami na binigyan po ng advice, notice, na ihinto na nila yan. Dahil we are very serious sa Dagupan City, hindi ho kami papayag ng ating mga bata po ay maapektado dahil sa pisonet. Labis na nababahala ang mga otoridad matapos nilang abutan pa sa loob ng mga pisonet ang mga estudyante sa oras na dapat sana ay nasa klase ang mga ito. Ang DepEd nagkaroon din po ng coordination at dun sa hearing po ng Sangguniang Panlungsod, nabanggit din po ng mga principal na problema din nila dahil hindi pumapasok mga bata at nakita nila nasa pisonet din. Ipinaliwanag ng lokal na pamahalaan na hindi lamang ito usapin ng negosyo, kundi ang masamang epekto nito sa pag-aaral ng mga estudyante. First time ko narinig na mayroong gang rape na 9 years old to 12 years old. So, nung nalaman namin at ginawa namin ni Attorney Valle ay nag-imbestiga kami dahil gusto namin malaman yung totoo talaga. So, nakita namin may 2 group na pong gumawa. Ayon pa sa alkalde ng Dagupan City, hinigpitan pa nila ang pagpapatupad ng ordinansa dahil may mga kabataan ang nalululong na sa online games. Patuloy namang minomonitor ng LGU ang mga barangay sa kanilang nasasakupan para masigurong ganap na nasusunod ang ipinatutupad na ordinansa. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Weather News. Isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na una nang binabantayan ng Pag-asa at pinangalanan nitong Bagyong Henry. Sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 1 sa ilang lugar sa Zambales, Bataan at Lubang Islands. Panoorin natin ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga po sa ating lahat. Update po muna tayo dito sa ating panibagong bagyong si Henry mula sa nilabas nating Tropical Cyclone Bulletin kaninang 5 a.m.
yung binantayan nating low pressure area noong mga nakaraang araw ay tuluyan na naging isang ganap na bagyo kaninang alas 2. Kaninang alas 4, ito'y huling namataan sa layong 115 kilometers west-southwest ng Abukay, Bataan. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Kahapon po ay tumawid na po ito ng ating kalupaan. Ngayon po patungo na po ito dito sa atin sa West Philippine Sea. Samantala, dahil dito sa bagyo, may hinihila po siyang southwest monsoon na nakakaapekto dito sa may western section ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan ngayong araw. Para naman sa ating tropical cyclone wind signal number 1, nakataas ito dito sa may Zambales, Bataan, Lubang Island ng Occidental Mindoro. Kaya inaasahan po natin yung mga malalakas na bugso ng hangin. Pero habang palayo din po itong bagyong si Henry, inaasahan po natin malilift din itong tropical cyclone wind signal natin. Possible po mamaya din po. Para naman sa track na itong bagyong si Henry, may kita natin na ito'y patungo na ng West Philippine Sea at lalabas din ng ating Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga kung saan ito'y mag-i-intensify into a tropical storm category. Habang ito po ay dito po sa may West Philippine Sea, doon po tutungo itong southwest monsoon natin. Kaya sa mga susunod na araw, posible yung malaking bahagi ng ating bansa ay makaranas ng maaliwalas na panahon pero may mataas na tsansa pa rin ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating forecast na ulan, dala nitong bagyong si Henry at ng southwest monsoon, inaasahan pa rin natin ang 50 to 100 millimeters of rain dito sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, dulot ito ng bagyong si Henry. Southwest monsoon naman ang magdadala ng pag-ulan dito sa may Palawan ngayong araw. Inaasahan po natin dahil ilang araw na rin po tayo nakakaranas dito sa mga lugar na ito ng mga sunod-sunod na pag-ulan, mataas na po yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit. Para naman sa hangin, dala po ng ito pong si Henry at yung southwest monsoon, inaasahan po natin may malalakas tayong bugso ng hangin ngayong araw dito sa may Batanes, Cagayan, Ilocos Norte, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro at Palawan. Bukas, ito po yung habang palayo po itong bagyong si Henry, itong southwest monsoon ay magdadala rin po ng malalakas na bugso ng hangin dito sa Batanes, Cagayan, Pangasinan, Zambales, Bataan at Palawan. By Friday, nababawasan na po yung epekto, kaya dito na lamang ito sa may Pangasinan, Zambales at Palawan. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa, pero iba yung pag-iingat pa rin po kung saan po dadaan itong bagyo po natin at lalo na po kapag meron po tayong mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. At napanood po natin ang ulat ng Pag-asa hinggil sa bagyong Henry. Patuloy po kayong mantabay sa mga social media page ng Pag-asa at ng UNTV News and Rescue hinggil sa update kaugnay sa bagyo. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 46, talatang 10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, unang araw sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan ng lahat ng bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Dadis. At dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos, ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinakaalangahan. Ako po si Annie Nantoy. Standby po sa ilang saglit. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.